Ating simulan natin pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis, sinabi ng Panginoon, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha sa mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isan man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya't pinatulog ng Panginoon ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, naririto ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan, kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging iisa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. No, muling balita ng Panginoon ay kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus, sa pasimula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa inyong buhay bilang mag-asawa, no? Ihambing natin ito sa sipon, no? Sinisipon ba kayo palagi? Hindi. Sino yung palagi ang nagsisinisipon sa inyong dalawa? Ikaw, no? Yan. Well, sa buhay, no, bilang mag-asawa, sinasabi naman sa karamdaman at kalusugan, sa hirap at ginhawa, no? So bahagi talaga ng karamdaman, ang magkaroon ng karamdaman sa buhay mag-asawa, no? Mananatilik yung pagkasama at pagmahalan habang buhay sa kabila ng karamdaman. Ano ba yun? No? Ugnay ko lang. Kita natin sa sipon, okay yun. Sa sipon, sa sakit na sipon, daming apektado. Ang daming apektado. At mangyari yan sa buhay niyo bilang mag-asawa. No? Ano ba yung apektado sa sakit na sipon? Kunin natin yung idea ng EENT. No? ENT. Yan. Eyes, ears, nose, and throat. No? Yan. At gamitin natin yon bilang paalaala sa inyong buhay mag-asawa. No? Eyes. No? Kapag nagkaroon ng karamdaman sa inyong buhay mag-asawa, maaaring katulad nga ng isang sipon, ngunit sana hindi nga mangyari yun. Kapag merong karamdaman, sigurado, hindi nyo na makita, parang nagiging malabo na ang pagtingin nyo sa isa't isa. No? Hindi nyo na makita yung mga bagay na positibo. No? Kasi nga nagiging malabo na. No? Hindi nagiging klaro ang lahat para sa inyo. At sana hindi mangyari iyon sa inyong pag-asama bilang mag-asawa. So sana, yun ang tandaan. Makinig, huwag kalimutan na makinig sa isa't isa. And nose. Kapag may sipon, ang hirap huminga. Ang hirap huminga, no? Dahil nakapagparado na yung sipon mo. No? Give time for each other to breathe. No? The problem with couples, no? Kaya nagiging problema rin ng pagsasama, ay hindi na hinahayaan na huminga ang bawat isa. Sinusuffocate, no? Kaya nga parang nakatali ka na, no?
okay lang kung nakatali ka na sa puso, pero kapag nakatali ka sa liig, lahat na lang ng sabihin na gawin mo, dapat kailangan ipaalam pa kay Ryan. Kaya Ryan, wag ganun, no? Hayaan mo namang maging malaya si Lubel, no? At ganun din ikaw, Lubel, no? Yung pagiging selosa, yan ang magiging problema, no? Possessive love can't be forever, no? Ngayong kasal na kayo, you already own each other. Para sa isa't isa na kayo. At magtiwala kayo na para sa isa't isa na. Huwag kayong matakot na mapunta pa ang isa't isa sa iba. Actually nga kahit na magkahiwalay pa sa inyo ang bawat isa. Dahil kahit na kayo pinaghiwalay, maghiwalay man kayo, no? Lumaya man kayo, hindi na kayo magkita ng ilang taon, ikasal pa rin kayo, you're bonded, no? Forever, no? Kaya nga, yun, you're for each other already, kaya wag na kayong matakot na mapapasa kanya pa ang isa't isa. Sa buhay pag-asawa, nagiging marital hell nga ang tawag, no? Kapag ganoon, no? You don't give each other a time to breathe, no? Hindi naman lagi dapat kasi lagi lang kayo magkasama. Bigyan mo ng laya. O, time natin ito. O, kung merong nagyayang mga barkada, kaibigan, o ang napakahalaga ngayon sa panahon ngayon bilang mag-asawa, kayo na, no? Hindi na rin dapat yung isipin yung mga biological family nyo, hindi na rin mahalaga yung mga barkada, no? Goodbye na nga sa mga bagay na iyan, kung itong iisipin, no? Ito na yung buhay na dapat yung tahakin, no? At maging focus ninyo. Pero, sa kabila ng dapat maging focus ng buhay ninyong isa't isa, huwag din kalimutan yung mga biological family at ganoon din yung mga barkada at kaibigan. Ito yung mga pagkakataon that you have to have the time to breathe from each other. No? Para makita pa rin, individualism ninyo, nakita pa rin na sa kabila na kayo sinasabi na hindi na kayo dalawa, kundi isa, dapat pa rin yung identity ninyo manatili. Na sa kabila nun, ay meron pa rin kayong panahon para makahinga sa feeling ng isa't isa. Dahil kung hindi, wala na, magiging problema ito. And then, don't let your marriage, no, na mangyari na walang usapan. No? May problema, pero hindi nag-iimikan. Parang kunwarian na walang problema dahil wala naman, hindi kayo nagtatalo. Hindi nga kayo nagtatalo, pero may problema naman. Mahalaga na i-communicate yung nasa sa loob ng bawat isa. And when you communicate to each other, be true to what you're communicating. Ang problema naman doon sa mga mag-asawa ng iba, nagko-communicate nga sila, pero they pretend saying the things that they want to say to each other naman din. They keep secrets pa, no? Hindi ko tutusin, lahat na, no? Hindi na dapat, ngayon mag-asawa na kayo, dapat wala na kayong tinatagong lihim sa isa't isa. No? Maging totoo at tapat, no? Sa inyong pagsasama, sa inyong mga saloobin, sa inyong mga naiisip. No? At yun ang dapat yung ibahagi at pag-usapan sa isa't isa para rin maayos nga ang takbo ng inyong pagsasama bilang mag-asawa. And the best medicine para sa manatili kayong walang simpon sa inyong pagsasama bilang mag-asawa. Siyempre, hindi ni Joseph, kundi si Kristo. Si Kristo lamang ang sagot. Ang pinakagamot para hindi kayo magkasakit ng ganoon sa inyong pagsasama bilang mag-asawa. Nang sa gayong tunay nga na manatiling nakikita nyo yung mga bagay na positibo pa rin, definitely, sinasabi nga, why did you love each other despite the fact that each other have its own imperfections? It only sees beyond what is physical. Nakakita lang ito ng